What's up everyone? This is your girl Bibi and welcome back to my channel, whatever. So yun, galing kami ng Real, nag-swimming kami ni Mimbet and ni Papa Nelson, nag-river kami at the same time. Nag-beach kami, sinulit namin yung summer kasi naman pagdating ng tag-ulan, hindi na namin masyadong magagawa to kasi nga madulas yung kalsada, maulan and stuff. So yun, dito ko nadali yung aking drone and I'm really sad. But anyways, so narealize ko din na kaya pala parang masyadong matalbog yung motor ko. And then narealize ko running flat na pala ako all the way from Real hanggang lampas ng kilometer 90. Good thing merong vulcanizing dito. Kaso ayun lang, since Sunday medyo araw ng kasiyahan, medyo nakainom si kuya at nasobrahan niya yung hangin ng ating gulong front and back. So, medyo natalangan din ako. Takbo ako dito, wala pa yatang 30. And, yun. Kaya madami umaakyat dito sa Marilaki kasi napakaganda nga naman talaga niya. Tas marami ka na din mga shops na mapupuntahan, hindi ka magugutom. And, yun. Maganda yung kalsada, hindi siya malubak. Walang traffic and napakaganda ng mga tanawin kaya madami naman talagang dumadayo compare kaysa magtagaytay sila dito na lang sila sa Marilaki. So yun, along the way may nadaanan akong na-aksidente. Si nanay at tatay daw sabi nila is na hit and run daw. And yun, so ingat-ingat lang talaga sa kalsada, no? Kaya naman ako huminto hindi dahil sa makiusisa, hindi ko nga dinala yung camera ko, privacy na din sa mga na-aksidente, which is hopefully ganun din ang gawin ng ibang vlogger, hindi yung videohan nila yung pagmumukha ng mga aksidente, wag ganun. So the reason why I stopped, it's because para maalalayan na mapahiga ng maayos kasi medyo alanganin yung pwesto ng pasyente. So sabi ko sa kanila, pahigain ng maayos at wag nilang galaw-galawin, wag patulugin. And yun, natawagan naman na daw yung ambulance, kaso medyo malayo kasi manggagaling pa siya sa Rian and lagpas na to ng kilometer 90, malapit na siya sa may overlooking. Since medyo hindi okay yung hangin ng aking tire, nagpatulong ako kay kuya kasi hindi ako marunong mag-deflate ng gulong as in wala talaga akong alam sa motor. So yun, nagpatulong ako, which is malaking tulong nagpatulong ako kasi natutunan ko na kung paano magpa-deflate. In case na mangyari in the future, I know na how to deflate my tires. And yun, marami akong natutunan sa biyahe ko. Una, wag na mag-follow mode. Pangalawa, marunong na ako mag-deflate. Pangatlo, I should always keep in mind yung PSI levels ba tawag doon? PSI levels ng aking mga gulong bago yung biyahe. Kasi pag uwi ko talaga, ang sakit ng katawan ko ate, opo, napakasakit. Kasi nga, kaya pala masyadong malundag yung motor ko or parang matagtag. Yun pala, dali na yung gulong ko front and back, especially the front. By the way, before we end this video, shout out to Jacoski Paris. Thank you so much for watching, and if you're new, please don't forget to hit the like button and subscribe.